Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, mayang adlaw ka natong tanan og welcome diri sa itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Finiquito, mga higala. Yes, mga higala, no? Kamusta mo diha, no? Giulan na ba mo diha lugar, no? Giulan mo, amping mo diha, no? Tapos kato sa mga nag-drive, no? Ingat-ingat mo, no? Especially sa mga nakamotor, no? Kay duha ra ba yan inyong ligid, no? Dali na kayo mo matumba if ever na maligyat mo diyan natugol sa ka-slide sa inyo sa kalsada karon, no. Anyways, mga katambayan, no, kung ano punta karon ng Biyernes sa punta karon mga higala, no. So ang uban di payday karon no, layo pa di sa di peligro pa lang day karon day. Anyways, mga higala,
karong panahon no, grabe ka init na ginang ano, aside sa init sa panahon no, tapos kung yan nagaulan no tungod sa easterlies ang hangin na init no. Aside ana mga igala init na pud nga to ang kwan karon no, wala pa election mga igala no, wala pa kampanya sa lokal po, grabe na kainit mga igala no, it's because sa mga panghitabo lagi no. So ang atong kapulisan mga igala, ato ang kasundaluhan, even ang ato ang Department of the Interior and local government mga igala no, na sila yung mga ginahimo nga lakang pud no, medyo ma-contain pud nato no, pero ang DILG dili kay sila kuno kay they are more on kanang sa mga local government nang man mga igala no, sa mga barangay no, pero ang kwan gyud mga igala sa security no, na mo na ginakabalakan karon sa tuang kasundalo, di man sino ginakabalak. Actually sa Davao Region wala gikabalakan mga igala no, it's because andaman perminti nga to ang 10th Infantry Division ug ang ato ang Police Regional Office 11 mga igala no, in a series of eventualities no. Well, di nato ni malikayan gyud no, kay daghan man gyud daghang supporters no, and mao lagi ni ni Daog pud ba siya sa pagka-presidente pud ba no. So mo na ang isa sa mga kwan karon no, gikabalakan ta ayaw lang jud mo pagpadala, please lang jud ayaw mo pagpadala lahi nga pamaagi atong ikwan no, nga pwede na to i-air ang ato ang mga grievance o ato kasuko no, ayaw lang jud sa kanang violent nga pamaagi kay delikado ta ana no. Anyways may gala alang sa to ang kwan no, paunang mahisgutan ng mga igala ato paminawon mga igala ang tigpamaba sa kuno tigpamaba sa Police Regional Office 11 mga igala, wala lain si Major Catherine de la Rey usab ang tigpamaba sa 10th Infantry Division, ang si Major Ruben Gadot ug ang Regional Director sa Police Regional Director sa Department of the Interior and Local Government mga igala, wala lain no si Sir Abdullah Matala. Paminawon nato ni political climate to PRO 11, there are lots of assembly, ma'am. I understand na the right of peaceful assembly is guaranteed in our constitution, but under what circumstance are we going to, would you interfere with the holding of a public assembly? Ang mag-interfere lang naman ang pulis pag may kaguluhan na. Okay, sa lahat naman ng nagawang rally sa Davao Region, generally peaceful naman, and nandun yung police for area security. Mag-i-interfere lang talaga kami kung may kagaluhan or kunyari nagkaharang kayo ng mga sasakyan para mag-join sa kanila, yun mag-i-interfere kami. Kasi kung may freedom na mag-rally yung mga tao, meron ding freedom yung iba na hindi mo nasasali kasi papunta sa trabaho. Okay, so are you reiterating your reminders sa public on the no rally, no permit? The rally, pag nasa, ito yung iklaro ko ha, free pa talaga kayong mag-rally. And then sa mga LGUs kasi, meron silang mga guidelines na kung sa Freedom Park kayo mag-rally, no need na magkuha ng permit sa local government. So, free talaga mag-rally sa mga freedom parks. So, kung aside sa mga freedom parks, as per guidelines sa mga LGU, you have to secure a permit. Ang police naman po ay i-implement lang naman namin kung ano yung mga city ordinances. Hindi po kami ang nagsasabi na no permit, no rally. Hindi po sa police yun. Alright, ma'am, there is one police vlogger who was has been charged of inciting to sedition under siya ng Quezon City Police District, inciting to sedition for expressing his concern sa mga recent happenings, na, and he is pro Rodrigo Duterte, and he was charged of inciting to sedition. So with that, what is your directive among your ranks, being a political force? Okay, as a police officer, supposed to be neutral talaga kami, okay? Kung kami ay nagtatrabaho, dapat hindi namin tinitingnan kung saang political party kayo nakaside or ano yung bias ninyo. So, as a professional police officer, as implementer, as law enforcers, pantay ang tingin natin sa komunidad sa pagpapatupad ng batas. So sa mga PNP members na yun, gaya ng nag-viral ngayon, syempre
mag ano talaga, pag magva-violate ka sa batas, mag-face ka talaga ng consequences, no? So, sa amin, sa kapulisan, lalo-lalo na ngayon na mainit yung sa politika, we remain apolitical and professional, and we are here to serve and protect lahat ng community, ano pa man yung paniniwala ninyo. May napatawag na po, ma'am. Wala pa naman po dito sa Davao Region na pinatawag tungkol dyan sa issue na yun. Baka may statement din si Major Gadot on being also a political force. Yes, ma'am, no, sa that the 10th Infantry Division, ma'am, even the whole armed forces of the Philippines, ma'am, remains non-partisan, no. Actually, it is being stated in the paragraph 3 of the section 5 of the Article 16, 1987 Constitution, no. We are not subject to engagement to any directly or indirectly. Last question na lang po talaga to the ILG. Hi sir, nice to see you today. Sir, kasi may mga hypothetical question. Sakaling hindi makabalik, no, si former President Rodrigo Duterte dito kasi andun siya for crimes against humanity. And may mayoralty candidacy kasi siya sa Davao City, and some others are saying na it's up to the DILG whether or not kung permanent or temporary vacate in case manalo siya for mayor. So how would that happen under the local government code? Kasi the vice mayor and the vice governor would assume the duties of the elected mayor and governor in case of vacancy. So how would that happen, sir? Okay, thank you, ma'am. Ma'am, it is being considered na there's a crime against humanity sa International Criminal Court si former President Rodrigo Duterte. But still, it happens na makakatakbo pa rin siya being as the city mayor because there's still no final judgment with regards to his ICC sa ICC na cases po, ma'am. And then, second, nandun na po yung pangalan niya sa COMELEC. So still, it's being considered na makakatakbo pa rin siya. Okay, if ever he wins the election, so yun po, ma'am, depending upon sa COMELEC po natin kung anong mangyayari. Okay, I just want to clarify. So in case na manalo siya, the vice mayor ang mag-assume ng kanyang duties? Depending, ma'am, kasi meron po kasi tayo rin yung sa local government code natin, meron po tayo mga circumstances or mga exceptions to that. Halimbawa, may namatay, may suspension, may termination of public office. Depende, ma'am, kung what would be the result of the case of the ICC, ma'am. So, mo to mga igala, no? Ang tubag, no? Well, as of tukuan, ay lahan na to. Mo na to discussion ni Sir Abdullah Matalam, no? DILG, kung kandidato maghihapon, bisag na dito sa dahig na priso, so kandidato. Actually, na yung mga instances mga igala no nga bisan pa mag na priso siya, nagpadayon siyang mayor, like for example kay Romeo Halosos mga igala, Mayor Romeo Halosos sa Dapitan. Kung sa Dapitan ba to? Dapitan or Dipolog? Basta somewhere sa Zamboanga mga igala, sa Zamboanga Peninsula, no? Na bisan pa man nga priso siya na siya mayor na, like for example Senator Leila de Lima, former Senator Leila de Lima, bisan na priso siya, senador gihapon siya, no? Kay ang mga igala, ang penalty is only to the crime, not to the position mga igala, no? Ngayang gikuanan, no? So kung ang penalty is para sa kuan, then actually wala pa may penalty, wala pa may final verdict or di pa man siya convicted. No, kung convicted, dito na ito ma-apply itong mga na siya perpetual disqualification, no? Pero samtang ginataral pang kaso, wala pa'y prohibition, no, sa iyaha. Pabilin gihapon siya. No, so muna ang giingon sa tuang and that is a COMELEC no, para sa COMELEC, Commission on Election mga igala, no, magdepende pa na. And isa pa, no, the example, no, si Senator Antonio Trillanes III, no, kinsa na priso for how many years for rebellion, pero mo gyapon siya senador nag-serve gyapon siya senador,
no? So mao na siya ang mga kuan no, mga instances no. Well, gusto na siguro nila makuha po og kanang soundbites po, pero mao na siya ang naa sa balao. Mao na siya nasa kuan ay mga jurisprudence ana mga katambayan no. Anyways, mga katambayan, sa to pagbalik pa dayon nato ning hisigutan mga higala no. Human lang sa tong mga importante pahinumdom ning ato sibianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Kumusta ba, no? After sa sa Senate hearing kagahapon, daghan mag-high blood sa kuang news feed. Ngano kaha? Wag pa subaybay. Char. Abita ay. Well, ako di man kumukuan, no? Pero siguro, kuan na, no? Katungod mo siguro ninyo na masuko siguro kung dili kuan, no? Sa to. No, katungod siguro ninyo na nga masuko no, pero ayaw gyud mo padala sa inyong emosyon, ayaw mo basta ako padayon na po na ako no, kay daghan kay nagasakay-sakay may galaog may observe ninyo mga katambayan no, ginapasagdahan lang no nga mukatag no, dili na mo comment kay basi ako mo'y maalaot ani no, pero dili ko mag-tell, pero mahalata ninyo no nga nay mga balita karon no nga nagapa-agitate no sa inyo ha na maragkuan, ingat mo anak no, pabili niya ang inyong pagkakon. Okay ra, magyaw-yaw mo sa inyong social media no, but kumukuan mo kuan mo tawagan ni mohimo mo ka ng mass action nga murag in a violent way na ayaw gyud no, kanang mga hungihong anak no nga di dapat ato na ikuan no, di dapat ato ibaliwalaon pud no, di ato baliwalaon no, although ewan na yun, dili na tinuod, pero ay lang ninyo kuan na gino kay basin mas makuan pa noon no, makompromise pa no to security, mas makompromise to sarili, diba no? Relax sa mo diha no, mas maayon diha lang sa mo sa inyong likod, sa inyong keyboard, sa inyong smartphone maghimog action no, ayaw lang sa kanang basa sa mga in a violent way kay mo lagi na mabutang sa alat no, sa dapat gingon ba mga higala si John D. Esteban mga higala nga nadoy ka ng mga third party or third force na basi sa mukon agoy mo na naron no, mo na mga higala no, ato ang no, ato ang dapat i-realize no, ayaw ninyo na ayaw gyud mo padala gyud sa inyong emosyon. Anyways mga higala, paday nato isgutan mga higala no, ang ato ang kini siya mga higala pinagi sa ato ang Regional Director sa Department of the Interior and Local Government 11 Regional Director nga si Sir Abdullah Matala ang tigpamaba sa og ang apila mga tigpamaba sa 10th Infantry Division og sa Police Regional Office 11 nga si Major Ruben Gadot og si Major Catherine De La Rey. Paminaw na to. In partisan activity. Ang DILG, ma'am, what are you asking? Is the DILG the department somehow or LGU? Department. Ma'am, sa department po, ma'am, meron po tayong mandate dyan pa. May mandato po tayo, political in nature po tayo, non-partisan po tayo, ma'am. Bawal po ang department or the Department of Interior and Local Government, ma'am, politika. So how do you monitor, sir, those employees that under the DILG who are engaging in political activities? Sa pagkakaroon, ma'am, wala man po ko nakita sa akong mga personnel diri sa DILG Davao Region nga nag-apil-apil. Pero adto na may mga lakang nga ginapakabuhaton, ato nang gi-orderan ang among local legal na magmugna mi or mag-reorientation mi bahin sa mga partisan activities. So adto na mi mga pamaagi na among ipahibalo o among ipaawag sa among mga personnel na ay mga dili gyud pwedeng apilan bahin sa politika. Sir, if proven so, what are the sanctions are they going to face? Ma'am, depending upon kung unsay makita namo, ma'am, kay nganon ano na magutay proseso bahin sa mga ingana. So sa pagkakaroon, depending upon the circumstances o sitwasyon kung unsa man galing ang atong makita sa atong mga personnel na halimbawa nga mag-apil-apil sa mga ingana nga kabahin.
Okay. To our law enforcement agencies sa PRO and sa 10th Infantry, kasi I talked with a political analyst and he said na with the current situation that we have right now, a third party might take advantage, of the situation. So, ano yung pinaghahandaan nyo dito? Do you consider or do you share the same thought? And what are your preparations on this? Again, ma'am, sa statement natin kanina, yung mas kinakailangan natin ngayon ang maging isa, ang unity. Kasi nga, kung may magiging masaya man sa pagkawatak-watak natin o sa pagkagulo-gulo natin, yun yung CPP, NPA, NDF. But of course, ini-ensure natin ang public na ang 10th Infantry Division is sa mataas na level ng kasanayan at preparasyon sa mga any attempts ng communist terrorist groups to recover dito sa ating area or yung attempt sa kanilang resurgence. Sa kapulisan naman ay patuloy ang aming serbisyo as law enforcers, and then yung sa mga RPSB natin patuloy yung pagkikipag-ugnayan nila sa community at pagmo-monitor kung meron ulit magtangkang pumasok. So, ang panawagan namin, any information to that effect, please tell us para mapigilan natin ang pagpasok ulit ng CTG sa Davao Region. Okay, ma'am, with this movement, kasi what if this movement na happening right now masusustain? And even what if it will elevate yung mga movement na like the rallies, the assembly? So, ano yung preparations ninyo and what are your worries also? Sa mga nagaganap naman ng mga rallies, ma'am, nandyan naman po yung kapulisan natin para magbantay sa safety ng mga rallyista. So far, wala naman kaming na-monitor na mag-escalate siya to something bigger na gawa ng kaguluhan. Yun naman po ang tinitingnan natin na during sa mga rally, makandak sila na peacefully, walang kaguluhan, walang ma-injured or properties na ma-damage or any yun ang sisiguraduhin natin na during sa mga rally, it will be conducted peacefully po. Okay, ma'am, balikan ko lang last question na lang, clarification, yung balikan ko lang na no permit, no rally, kasi they've been conducting rallies, diba, after the arrest of former President Duterte, and we were not that strict on those times. So, why now? Yung pinaiting po natin yung no rally, no permit, no rally. Ma'am, wala naman pong no permit, no rally. Wala pong ganoon. Okay? In fact, free po mag-rally ang sino man para po ipalabas kung ano yung kanilang mga saloobin. And the police will provide area security po. So, are you saying, ma'am, na it's okay for them to conduct rally at any time without permit? Anytime. Ang lang naman natin is sa Freedom Park, anytime pwede silang mag-rally doon. And then of course, kung ang LGU is i-call ang attention namin na merong mga tao dito na nagra-rally na walang permit, of course, we will act on that. Pero wala pong ginawang or wala pong pinalabas ang Police General Office 11 na no permit, no rally. Wala pong ganoon. So, and then sa mga local government units naman po, ang ordinance kasi nila na sa mga rallies is to conduct it sa mga freedom parks. Pero pag outside freedom parks, sila naman po nagsasabi na need ng permit. Just like yung ibang mga motorcade or kung magparada, ang LGU po ang nag-i-issue ng permit po dyan. So, ang police naman po, ang trabaho namin is to secure ang area ng mga engagements. Hindi po kami
i-disperse kayo. More on area security po ang police and implementation ng city ordinances po. Okay, sorry ma'am, but I really have to clear these things. Kasi under batasan pabansa, they have to secure a permit and the role of the police there is to whether or not see or check if they have permit. So your role is to, if ever they conducted a rally or assembly, ano yung role ninyo? Are you going to check if they have permits, if they conduct the assembly or rally along the thoroughfares or public spaces outside Freedom Park? Okay, pag outside Freedom Park, tinatanong talaga natin kung may permit or wala. And then sa mga motorcades naman, pag walang reklamo from the local government na tawag nito, i-stop yung rally kasi walang permit. Hindi naman namin yun pinipigilan. Hinahayaan din naman lang namin. And we provide area security. Yun yung sabi ko sa kanina, pag kinukall ang attention namin ng LGU, or please, walang permit na nag-rally yan, please, i-disperse, yun na action po kami. Okay, upon the ng LGU. Yes, kasi ang LGU ang nagbibigay ng permit if ever sa mga hindi designated na mga rally area. Alright, thank you ma'am. Thank So you. yung liability when it comes to may mga groups daw na mag-organize ng mga rally outside of the Freedom Park, as soon as merong okay lang sa LGU, you will allow it. Pero pag the LGU would say na pwedeng i-disperse nyo, that's the time na kailangan yung i-disperse. Yes. Kasi ang permit naman, ang permit to rally outside Freedom Park ay from the LGU. Pati given naman talaga this is a Duterte country, so there will always be support when it comes to the issue or the circumstances na meron ang ating Tatay Digong ngayon. So definitely there will be a lot of movements, and as John D has mentioned earlier, may expectations na there will be more mass groups na mag-organize ng mga ganito, and then nakabantay po palagi ang ating police. Yes, as area security, at panawagan naman po ng regional director natin na you conduct it peacefully. Kung merong tawag dito, dumaan dyan, tapos ayaw sumali, hayaan nyo lang, huwag yun ang pilitin. Yan lang naman po. Mas maganda din po siguro kung ma-identify kung sino po yung third party na sinasabi ni Ma'am Jan din. Ma'am Jan din, may third party identified ba kayo? Kung sino itong third party na ito? Kasi mas maganda, is this a political individual or person or group or CTG ba to siya nga third party na sinasabi? Just to clarify it, that does not come from me. It comes from a political analyst, Roman Boleno III. He said there might, the term is might, there might be a third party who will take advantage of the situation. Pero hindi naman niya pinunto kung what third party there might be. So yung possibilities na merong mga ganun who will try to steer further na magkaroon ng kaguluhan, nakikita nyo may possibility pa rin na who would like to get into the situation and steer the entire situation para mas lalong magkagulo sa Davao. Pwede, may posibilidad, pero like sa Police Regional Office 11 na nakahanda naman kami at monitor sa mga nangyayari, so far wala naman po. So mo to mga igala ilahang mga kini mga pagpaklaro gikan sa to ang gobyerno so kuan lang dilang kita mo result dito ka ng violence mga igala para dito mo para walay para walay tawag wala gi mahimo nga kadaot not just in our city, not just in our country pero sa mga sarili pod napod yung mga sarili pod napod yung kasabot ko sa emosyon ninyo ginadala karon but right now hapit ng eleksyon, di na magpadalos-dalos, Di na magpadalos-dalos. Kaya kung magpadalos-dalos, tanan na buang nagid na, di na kita pwede nga, di na kita pwede na nga, di ta pwede nga mo, musampot nga mubalik na po itong mga nahitabo diri sa tuang nasod. Kapoy, magka-civil unrest mga igala, diri sa tua. So, hinahinay lang ta dapat.
Anyways, mga igala, mga itay, kung oras ang ngalan sa Dibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga igala. Ako yung kauban Armando Finiquito, alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, ang tusunod na usap. Daghang salamat, ug maayong adlaw mo sunod na ang balitang pambansa.